Ito pala ang kwento ng buhay ni Sarah Geronimo, isa sa mga magaling na actress, at mahusay ni singer, sa Pilipinas. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng buhay niya. Si Sarah Geronimo Gidicelli, na kilala sa buong mundo bilang pop star royalty ng Pilipinas, ay nagmula sa payak at hirap na pamumuhay sa Maynila hanggang sa maging isa sa pinakamatagumpay at pinaka-influential na multi-hyphenate entertainer sa kasaysayan ng Asian entertainment. Sa loob ng mahigit 2 dekada sa industriya, nabasag niya ang maraming record sa music sales, pinangunahan ang takilya sa pelikula, nakatanggap ng pandaigdigang pagkilala, at naging simbolo ng kasarinlan, katatagan, at pagkamature bilang babae at artista. Maagang buhay at hirap sa kabuhayan, 1988 hanggang 2001. Ipinanganak si Sarah Geronimo noong July 25, 1988, sa Santa Cruz, Manila. Siya ang ikatlo sa 4 na anak ni Delphine Geronimo, isang lineman ng PLDT, at Divina, Mommy Divine, Tuwa, na may maliit na home-based beauty salon. Mga pagsubok sa buhay. Dumaan sa matinding kahirapan ang kanilang pamilya at madalas silang lumilipat ng bahay dahil hindi makabayad ng upa. Bata pa lamang si Sarah ay nakita na ng kanyang ama ang potensyal niya sa pagkanta. Mahigpit na vocal training. Ang kanyang ama ang naging unang vocal coach niya. Upang mapalakas ang kanyang boses at paghinga, pinapakanta siya habang nakalubog hanggang leeg sa drum na may tubig, isang teknik na inspirasyon mula kay Regine Velasquez. Mga unang paglabas sa telebisyon. Sa edad na 4, sinamahan siya ng kanyang ina sa iba't ibang auditions. Lumabas siya sa mga programang pambata tulad ng Pen Pen de Sarapen, ang TV, at Next. Noong 1995, nakapag-perform pa siya para kay Pope John Paul II sa kanyang pagbisita sa Maynila. Ang malaking pagbabago, Star 4A Night, 2002 hanggang 2003. Matapos ang maraming kabiguan sa auditions, nakapasok ang 14 anyos na si Sarah sa singing competition na Star 4A Night noong 2002, na hino-host ng kanyang idolo na si Regine Velasquez. Noong March 1, 2003, ginanap ang grand final sa PhilSports Arena. Sa kanyang napakahusay na pag-awit ng kantang To Love You More, ni Celine Dion, siya ang itinanghal na grand champion. Mga premyo at bagong simula. Nanalo siya ng 1 milyon. Ginamit niya agad ang pera para sa kanyang pag-aaral at pagpapagamot ng kanyang ate. Nakakuha rin siya ng management contract mula sa Viva Artists Agency. Pag-angat bilang pop star royalty at box office queen, 2004 hanggang 2012. Ang kanyang debut album na Popstar, A Dream Come True, 2003, ay naging napakalaking tagumpay. Naging popular ang mga kantang Forever's Not Enough, Sa Iyo. Ang album ay umabot sa 5 times platinum status. Sa kabila ng sobrang abalang schedule, nagtapos siya sa Angelicum College noong 2007 sa pamamagitan ng homeschooling. Paghahari sa pelikula. Hindi lamang sa musika nagtagumpay si Sarah. Naging reyna rin siya ng romantic comedy films. Nakilala ng husto ang tambalan nila ni John Lloyd Cruz sa mga pelikulang A Very Special Love, 2008. You Changed My Life, 2009. It Takes a Man and a Woman, 2013. Record-breaking success. Kumita ang trilogy ng mahigit 1 bilyon sa takilya. Maraming beses siyang kinilalang box office queen. Pagbabagong artista at ang tala, phenomenon, 2013 hanggang 2019. Habang tumatanda, unti-unting iniwan ni Sarah ang tradisyonal na ballad style at lumipat sa modernong pop, R&B, at electronic dance music. Kabilang sa kanyang mga hit songs, Kilometro, Ikot-Ikot, ang pambansang Tala, Craze. Ang kantang Tala ay unang inilabas noong 2015 ngunit sumabog lamang noong 2019. Naging viral ang dance challenge nito. Ginaya ng milyon-milyong fans, celebrities, at netizens. Naging bahagi ito ng pop culture ng Pilipinas. Sa panahong ito, naging coach din siya sa The Voice of the Philippines. Personal na kalayaan, pag-aasawa, at bagong yugto, 2020 hanggang 2026.
Sa halos buong karera niya, mahigpit na minanmanan ng kanyang ina ang kanyang personal at pinansyal na buhay. Nagkaroon ng malaking usap-usapan nang umibig siya sa Filipino-Italian actor-athlete na si Matteo Guidicelli. Ang lihim na kasal. Noong February 20, 2020, palihim silang ikinasal ni Matteo sa Taguig. Nagdulot ito ng matinding kontrobersya matapos dumating ng hindi imbatado si Mommy Divine. Naging laman ito ng pambansang balita. Pagiging independent. Pagkatapos ng kasal, siya na mismo ang humawak sa kanyang career at negosyo. Nagkaroon siya ng mas malayang creative control. Bumalik siya sa pagpe-perform matapos ang 2 taong pahinga. Pandaigdigang pagkilala. Naging unang Filipina artist si Sarah na tumanggap ng Global Force Award sa Billboard Women in Music Awards. Pagkakasundo ng pamilya. Pagkaraan ng ilang taong tampuhan, nagkaayos muli sila ng kanyang mga magulang. Kinumpirma niyang muli silang nag-uusap ng kanyang ina. Ang legacy ni Sarah Geronimo. Sa kasalukuyan, patuloy na. Gumagawa si Sarah ng makabagong OPM music. Nagbibigay inspirasyon sa mga bagong artists. At nagsisilbing simbolo ng katatagan, kasipagan, at personal na kalayaan. Mula sa simpleng batang nangangarap sa Maynila hanggang sa pagiging popstar royalty, nananatiling isa si Sarah Geronimo Guidicelli sa pinakamahalagang icon ng musikang Pilipino at entertainment industry ng Asia. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!